Sickness benefit. Siguro lahat naman tayo nagkakasakit 'no, pero kadalasan sinasabi ng iba bakit, hindi lahat ay nakakakuha nito. Kasi sabi po ito daw po yung daily cash allowance paid to a member 'no, sa mga panahon na tayo ay nagkasakit or na-injure. Kaya lamang po para makuha yung benepisyo na ito, may mga qualifying conditions tayo. So una po, you must be confined. Pero yung confinement na 'to mapa-home or hospital confinement po will do, hindi naman kailangan na hospitalized talaga. And with at least 4 consecutive days. So tuloy-tuloy po dapat yung pagkakasakit. Kunwari po Friday ka nagkasakit, Saturday, Sunday, Monday nag-holiday pa 'no, bilang na po 'yun. Okay? So calendar days naman yung bilang natin diyan. And then next is, ito po yung sinasabi nila na sabi ko kanina kasi you need to be currently and actively paying member 'no. So may mga semestering, quartering 'no. Siguro kung attend na rin po kayo ng mga seminars namin, yung mga eskwela webinars, yung mga nakaraan, siguro familiar na kayo dito. Kasi kapag po tayo ay nagko-compute 'no ng benefits, lalo na for the short-term benefits like this 'no, yung sa sickness natin, kailangan po ay actively paying. So 'pag sinabi nating semester, sabihin natin ngayong January kayo nagkasakit, wag naman 'no. So yung January under the quarter first quarter, so magkakasama yan January, February, March. So kahit na wala pa yung February and March, kasama na siya sa bilang 'no for the quarter. Then para makabuo ng semester, you need to have 2 consecutive quarters. So we need to move another quarter backward para po makakuha tayo ng semester. So that would be October to December last year. So pag may nagtanong sa'yo, ngayon ako nagkasakit, ngayong month na to. So ano kaya yung semester of sickness or injury ko? So that would be from October last year up to March this year. So sabi dito sa term is prior. So ibig sabihin, we need to exclude yung mga months na yon from October to March this year. So kapag daw po bilang tayo ng 12 months backward, so that would be October, ayan na, October 2023 up to September 2024, may naihulog ka po ba kahit man lang 3? So minimum of 3 months, maximum of 6 months contribution for you to be qualified on the second qualifying condition. It doesn't matter po kung yung contribution na yon ay nasa company ka na ngayon, kung saan kayo nagtatrabaho, or as an individual member pa kayo, di ba pinaliwanag ni Sir Jerry kanina yung mga individuals such as self-employed, non-working, voluntary members po natin, no? So, and o kaya naman nasa ibang company pa kayo that time. Basta po pag tinignan namin sa mga 12 months period na yon, yung binanggit ko po kanina, meron ka bang naihulog kahit man lang 3? Okay? So next is, if employed po, the notification must be submitted to the employer. So dapat po lagi niyong nino-notify sa employer kapag po kayo ay employed. Kapag naman hindi, ibig sabihin if not employed, ito po yung mga individual members po natin, direct po no yung pagpa-file natin via our my.sss online account, member online account. Hopefully lahat na nakikinig po ngayon, lalo na tinuro kanina ni Sir Jeric no yung sa pagkuha ng SS number no. So hopefully lahat po diyang nakikinig ngayon ay may my.sss account na para po kasi lalo na yung mga ipapaliwanag ko ditong mga benepisyo, lahat na po to talagang through online na po siya. Okay? So next po is, if employed naman, kasi ito na po yung difference between the employed member at saka po yung individual members natin. Kung individual members po, tapos na, 3 lang, diba? Yung kailangan po sa kanila. Pero for employed members natin, kailangan daw lahat ng company sick leave with pay for the current year should have been exhausted. And once again, current year lang. So kung napakasipag nyo, kahit magkasakit kayo, pumapasok pa rin, basta daw kayang bumangon. Yan yung sinasabi ng iba, na hindi talaga ginagamit yung sick leave. So, anong nangyayari? Nag-accumulate lang. Yung iba, ganun. So, sabi niya, paano yan, ma'am? 200 days na yung company sick leave with pay ko. So, ang titignan lang namin is for the current year alone. Sabi po ng DOLE, minimum of 5 days, maximum of 7 days yan. But it is under the discretion of your employer if they want to maximize it. So, sabihin natin 15 days yon. So, 15 days lang yung magiging basis namin. Okay? For the current year lamang po.
Okay, so hopefully clear po tayong lahat dito. And then ngayon pag-usapan na natin yung value of SS membership. So medyo, kung mapapansin niyo ang topic natin value of SS membership talaga, 'di ba? Pero siyempre, gusto ko rin pong ipaliwanag muna sa inyo, ano ba 'tong mga benefits 'no, na binabanggit na SS na if in case maging member ako, makukuha ko, ayan. So dito po for the value, for example daw si member, nagkasakit po siya for 120 days with only 3 months contribution. Ayan, with only 3 months contribution within the 12-month period prior to semester of sickness. Ayan, lagi po natin tatandaan yan. Ibig sabihin, ano po siya, currently paying member to, itong member na to. Ngayon, yung computation po na pinapakita ko sa inyo is based on the 2025 contribution rate. Meaning po, ang minimum natin sa ngayon is yung 5,000 monthly salary credit, 'di ba? So that would be 750 per month. Okay? So times 3 months, ibig sabihin si member ang na-contribute po is 2,250. Well, for the maximum naman po, ang maximum na basis natin, no, for the benefits per se, is up to 20,000 monthly salary credit lang. Although alam naman po natin ngayon na 35 na, no, yung maximum natin na monthly salary credit, yun naman yung matututunan natin mamaya sa last speaker natin. Kung saan naman mapupunta, no? Kasi sabi niyo, ma'am, hanggang 20K lang yung pinagbabasihan natin for the benefits. So, paano naman doon sa mga kumikita ng 20,250 and up or paying under 20,500 monthly salary credit and up? So, yan po. Yan po yung matututunan niyo mamaya sa ating third speaker. Ayan. So, para at least alam natin no, na hanggang 20K lang ang nagiging basis natin dito for the benefits and loans po per se. So for the maximum, 3,000 pesos naman po no per month for the 20,000 monthly salary credit. So times 3 months, 9,000. Okay, so once again po, wala pa yun sa MPF. So mamaya pong sa last topic, i-discuss po yan. So kung mapapansin niyo po sa pag-compute namin no, ng benefits po, hindi namin binibase doon sa contribution. Ibig sabihin, naghulog ka ng 750. Pero ang basis po ni SSS is the monthly salary credit, yung katumbas na halaga nun, which is yung 5,000. Naghulog ka ng 3,000, ang basis po is 20,000 monthly salary credit. Okay, para po hindi tayo malito kung paano namin nakuha yung mga values dito. So times 3 months, 9,000, no? Yan yung maximum. Ngayon, for the amount of cash allowance, for those po na ito yung hinulog po, no? Paano po nakuha yung 9,000? So sabi ko kanina, 5,000 yung ating minimum monthly salary credit, i-times 3 natin kasi 3 months po siya nagkasakit. So that would be 15,000. Di-divide natin sa 180. 180 is a constant number. Ibig sabihin po kahit na ang nakuha nating matataas hanggang 6 months kasi 3 months to 6 months, no? Kung ang nakuha natin ay 4, 5, 3, 6, no? Ang divisor natin would always be 180. Hindi natin pwedeng i-divide siya sa 90 dahil 3 lang, no, yung naging contribution niya. So that would be 83.33 times 90%. So 75 po yun times 120 kasi 120 po siya 120 days po siyang nagkasakit. Ayan, na-approve sa kanya. So the total of 9,000. Ngayon, for those naman po na 20,000 yung monthly salary credit times 3, so equivalent to 60,000, divide natin ulit sa 180, so that would be 333.33, then times 90%, so 300 times 120 equivalent to 36,000. So hopefully clear po sa atin kung paano po siya nakuha. So siguro for those po na medyo, teka lang, paano nakuha yung mga variables na binabanggit na ma'am? Ayan, balikan natin no, yung mga eskwela natin. Kasi ito po, iisa-isahin ko yung iba't ibang klase ng benefits. Yung iba naming webinar po is nakafocus, kunyari ko sickness lang. Okay?